So guys, nandito pa kami ngayon sa Lockhart Camp dahil nga doon sa previous video ko, sarado yung highway. So hindi kami makalabas dito sa camp dahil ayaw nilang i-gamble yung mga safety ng mga driver. But ngayon, meron na kayong sa previous video ko, may mga videos kayong, may driver kayong nakita na kasama ko sa vlog. Ngayon, ang time na ma-interview ko siya kasi nagkakasabay lang kami, nagko-convoy. So dahil nga hindi kami pinabiyahe, pinatambay kami dito sa camp. So ito yung pagkakataon na makilala ko siya at makapagbigay din ng inspirasyon sa mga kababayan natin mga nagbabalak or yung mga truck driver. Kasi sa sinabi niya, sa mga kwento niya, mas maganda yung experience niya. Marami na siyang nasubukang commodity ng trucking. Hindi lang tanker, hindi lang reefer, flat deck. So ngayon, ipapakilala ko sa inyo isang Bisaya, si JC. Ano pinano ba? Espadilla. Espadilla. Taga saan ka sa atin? Pinanganak ako sa Bukidnon pero nag-aral ako sa Cagayan de Oro at medyo doon na rin ako natuto sa buhay. Doon nag-umpisa na rin yung buhay ko. Cagayan ka talaga nag-school? Oh, Cagayan de Anong school sa Cagayan? Liceo de Cagayan University. Yun ba yung sa may high school? Yung sa may papuntang Patag? Sa papuntang Kauswagan. Yung iba, sa college na yun? Oh, college. Oh. Okay. So, kwento mo nga ba, paano ka nakarating dito sa Canada? Ano ba yung una mong trabaho doon sa Pilipinas? Dati sa Pilipinas, nagtatrabaho ako sa mga sa Appliance Plaza. Trabaho ko ng Appliance Plaza bilang nasa collection department kami sa Imperial Appliance sa Maybeles. Ganun, tapos Yung ba yung mangungutang ka ng appliances, di ba? mangungutang ka ng appliances, kami yung mga tao. Tapos monthly, kinukulikta mong bayad? Kami yung nagbe-verify kung may kapasidad ba yung tao na magbayad magbayad sa kuan Yung inutang niya? yung ina-applyan nila. So, paano ka nag-in up dito sa Canada? Meron akong brad sa fraternity na kuan kasi member ako ng fraternity na Gamma Beta Sigma sa Cagayan de Oro. It's called Gambets. Isa siyang police dati, tapos nung yung medyo nasa early 20s pa tayo, pag nakakuan, parang gusto ko mag-apply dati talaga ng government because dahil lang government talaga yung pinaka-the best kung galing ka sa mahirap, government talaga yung pinaka-first option ko eh. Nung nakapag-apply ako dati, ang tagal ng quota. Ang tagal ng quota. Anong government sa Sundalo? Nag-apply din ako ng sundalo, nag-apply ako ng Marines, lahat ng mga forces sa Pilipinas pinag-applyan ko kaso nga lang ang tagal ng quota. Sinubukan ko rin mag-apply ng Bureau of Fire kaso nga lang walang quota nung mga nakarang nung panahon na yon. Parang natambay ka. Meron akong brad sa fraternity, pulisya. Kaso nga lang umalis siya pagka-pulis. Nag-aaral siya ng slaughtering sa Cagayan de Oro City. Tapos nung nakuha niya natapos siya ng slaughtering, yung paaralan namin na pinag-aralan niya ng slaughtering, yun yung naghanap ng employer niya dito sa Canada. Kaya yun yung nagbigay daan para sinubukan ko rin mag-aral ng slaughtering. So, nung nag-slaughtering nag-aaral ka sa slaughtering, magkano binabayaran mo? Libre ba yun? Or... Yung nag-aaral ako ng slaughtering, package deal yun kasi
yung may nag-sponsor sa akin noon. Kaya yung binayaran ko lang noon, yung mga equipment ko, tapos yung mga pamasahe, tapos kalimutan ko na kung ano yung mga Anong klaseng mga equipment na sinasabi? yung mga Kutsilyo? kutsilyo, stagger. So ikaw magpo-provide nun? Ako na yung nag-provide nun. 2 months yung duration ng ng pag-aaral nun. 8 weeks? O mga ganon, kasama na yung OJT nun. Yung sabi na yung school na pinag-aralan ko ng slaughtering, meron din silang agency na maghahanap ng company papuntang Canada, pero hindi ko yun inasahan. Pumunta ko ng Manila, lahat ng agency na nag-hire ng butcher, slaughtering, lahat noon in-applyan ko, pati Australia, lahat para, So nung 2 months lang yung sinabi mo, di ba? 2 months. Hindi sila naghanap ng experience pagkatapos ng yung experience ko na kinuha, meron akong brad sa fraternity na nagmamayari ng meat shop. Natrabaho ko doon natrabaho ko doon sa kanya. Binigyan ka ng certification? Oo, kaya nagtrabaho ko sa kanya doon, kaya nagkaroon ako ng certificate, nag-apply ako sa kuha habang nagtatrabaho sa kanya, nag-apply ako sa Manila. Nag-stay ako sa Manila doon habang naghihintay ng mga interview. Ang nagpaalis pala sa akin, Golden Horizon. Golden Horizon yung agency? Yung agency So ko. hanggang ngayon kaya, ano pa yun? Existing pa yun? Hanggang ngayon, kuhan pa yun, andun pa yun, nasa kuha na sila, sa Fairview na sila yung agency nila. So pumasok ka ng Canada through Agency. butcher o agency. Magkano ginastos mo? Sa mga panahon na yon, yung hiningi lang ng Golden Horizon, 35,000. Lahat-lahat na ng binayad ko, kasama na yung medical, siguro 50,000. Pero nag-stay pa ako ng Manila para kasi alam ko maraming mga interviews, mga submitting the documents. Kaya nag-stay ako ng Manila, naghanap ako ng iba-ibang trabaho doon. Nag-collector ako, trabaho ako sa agency Para habang naghihintay ka, may kita ka. O nung secured na yung LMO pa noon kaya nung LMO. secured na, saka na ako umuwi ng Cagayan de Oro at hinintay ko na lang yung plane ticket ko. So yun ang yung pag taga Visayas, Mindanao, pag-apply ka sa Manila, kailangan mo talaga mag-stay, no? Kasi Oo. pero I think ngayon siguro sa Mindanao, meron na mga agency na nagpapalis direct to Canada. Hindi ko, yun yung hindi ko alam. Yung sa panahon nga noon, habang ini-interview kami ng Canadian employer namin noon, 500 kaming nakapila noon. May mga pulis pa nga na tinanggal na nga tinanggal lang nila yung upper uniform nila. Nag-apply din? Oo, nag-apply din. Pero sa 500 na in-interview noon, 6 kaming tinawagan, yung isa na denied. 6 lang? 6 kami, tapos yung isa yung na-denied. 5 kaming nakalipad sa namin sa batch namin noon. Okay, so pag galing Pilipinas, anong probinsya yung pinuntahan mo dito sa Canada? Unang lumapag kami sa Calgary, Alberta. Calgary? Yun yung kuan ko first. So saan kayo naka-base talaga yung company? Yung company namin nasa Red Deer. Red Deer, anong pangalan? Canadian Premium Meat. Okay. So ito guys, ito nga yung sinasabi ko sa inyo na yung pagiging isang butcher, isa yung stepping stone para makarating ka ng Canada. Example, truck driver ka. Okay? Or wala kang experience sa trucking, mag-butcher kayo. I think meron na ang TISDA ngayon, nag-offer ng, I'm not sure ha, pero mag-inquire ka sa TISDA kung meron silang butchering. Then, pasok kayo ng Canada. Pag once na PR kayo, nandito na kayo sa Canada at gusto nyo talagang i-proceed or gusto nyo yung pagiging truck driver, pwede. So, paano ka nag-in up sa trucking? Wala kang experience sa trucking, di ba? Sa Pilipinas. Oo. So, paano? Magkano binaran mo sa training school? Ano yung unang kumpanya mo? Lahat nung ginastos ko noon sa sa school, umabot ng 2,500. Nabagsak ako sa unang 2,500? 2,500. Ilang noon. weeks? Siguro mga 2 weeks yon. 2 weeks lang? 2 weeks yung pag-aaral ko Okay. noon. Pero nung unang road test ko, nabagsak ako dahil hindi ko na-release yung brake. Tapos pagtingin ko sa side mirror, mayroon pang kalyo. Lumabas ako sa track, tapos hindi ko na-release yung Wheel chuck? hindi ko na-release yung brake. Tapos pag hindi na ako pinaabanti ng trainer, binagsak niya na ako. Kaya yun yung una kong hindi rin ako agad na pagkatapos ng pag-aaral nakakuha ng license, dumaan din ako na nabagsak ako. So yung sinabi mo na nag-search ka sa internet, din nakita mo yung tracking jobs. So, Nagka-interest ka doon?
nag-submit lang ako ng kuan ko, ng resume ko na kuan na meron akong class 1 license. Mga ilang kuan lang, mga ilang linggo lang may tumawag na sa akin na gusto ko ba tong trabaho na to, ganon. Buti tinanggap ka nila kahit wala kang experience. Oh, tinanggap nila ako noon pero nilagyan ko ng experience sa Pilipinas na nag-drive. Basically, nagda-drive, nakakapag-drive ako ng ELF pero considered as truck naman yun, di ba? Kaya sinabi ko 5 na... ton. Oh, 5 ton. Pero hindi ko sinabi kung... basta nilagay ko lang doon na nagda-drive ako ng truck, hindi ko na in-experience kung may trailer ba yan o ano. Tapos nung panahon na yun, hindi pa mahigpit, tinawagan ako na kung gusto ko bang magtrabaho sa kanya, kaya doon nag-resign agad ako sa boss ko at pumunta ako sa bagong kumpanya na yon. Anong commodity niya? Anong hatak niya? Laging nasa ito yung logging. Oh, logging. First driving job ko sa Canada is nasa logging ako. Yeah guys, logging, yung nakikita ninyo sa screen, yun yung trabaho niya una before, pagkatapos niyang kumuha ng lisensya. So ilang buwan ka sa logging? Nag 2 years din ako sa logging. Maganda naman kita sa logging. Maganda yung kita sa logging, kaso nga lang, seasonal din yung logging. Wala kayong trabaho pag spring, wala kayong trabaho pag... Bakit? Kasi Walang kahoy? natutuyo yung kapag pumupunta ka ng bundok nun, yung ice noon natutuyo, nagiging muddy yung lupa. Nagiging putik na. Oo, kaya So hindi na pinapakit ang truck? Hindi na pinapakit yung truck Okay. kasi nai-stack lang din doon. Kaya bumabalik kami kada summer. So bago mo nakuha yung PR, doon ba sa unang kumpanya mo sa pagiging butcher na approve siya or... Mga 3 years ko nakuha yung resident ko. Bago 3 years ko bago nakuha yung resident ko. Dumaan pa ako sa open work permit. Tapos hanggang in-apply ko. Di ba LMO? LMO. Tapos after 6 months ba, nag-apply ka agad ng PR? Nag-apply ako hanggat nagkaroon ako ng open work permit. At saka doon na nag-umpisa yung tracking job ko. So, tapos anong sunod na na tracking jobs? Kasi ito yung una niya, yung logging niya. Nung pagkatapos ng logging, kasi nga lang mga seasonal job yon. Seasonal job yon. Meron akong kasama na galing sa Nova Scotia. Sabi niya sa akin na mayroong company doon na nag-hire ng driver, US, Canada ran yung hina-hire nila. Tapos parang maganda pakinggan sa akin na US yung biyahe. Kaya lumipat ako ng Nova Scotia. So from Alberta To Nova Scotia, nag-flatbed ako doon. nasa Nova Scotia ka? Nag-flatbed ako doon. Okay. Wala kang visa nun? Nag-apply ko ng visa sa US, Saan ka nag-apply? sa Halifax. Sa Halifax na? So doon ka nag-apply tapos biyahe ka na ng Amerika? Bumabiyahe na ako ng Amerika, tapos doon na nag-umpisa yung US run ko. Pagkatapos ng US run na yon, parang na-miss ko yung kita ng logging, bumalik ako sa paglalaging. Bumalik ka pa ulit Bumalik after ako ng sa US? paglogging yung medyo parang nung bumalik ko sa logging, medyo parang iba yung panahon na yun kasi panay ulan, palagi kaming nasa shutdown kaya naghanap ako ng ibang kumpanya. Napunta ako sa dry van. So from logging, pumunta ka ng dry van. Hindi, pumunta pa pala ako sa... flat deck. Tapos bumalik ulit ka sa logging. Bumalik ako sa logging, tapos Then, dry van. nag-apply pa pala ako ng pumunta ako ng Westcan pagkatapos ng humina yung logging. Tapos pagkatapos ng Westcan, bumalik ulit ako ng logging. Tapos umuwi ako ng Pilipinas. Pagbalik ko dito, nag-pandemic na. Ito na yung 2019. 2019. Pagkatapos ng pandemic, hirap makakuha ng trabaho doon kaya nakapasok ako sa drive-an. Saan mahirap? Hirap makahanap ng trabaho noon kasi nga yung dito na sa Canada? dito sa Canada Okay. kasi yung laging nag-shutdown din noon dahil 'di ba maraming yung parang restriction sa panahon na yon kaya nakahanap ako ng trabaho sa Calgary. Yung kumpanya ni Ronilio, yung tinatawag na committed, yung Committed? Nag-work ka sa kanila? Repair? hindi repair yun. Drive-an? Yun, Okay. Yung sila Ronilio, galing din yung butcher. Yung meron akong kakilala doon, nakasamahan ko rin sa butcher dati, yung tinatawag na si Lloyd. Kaya siya yung nagpasok sa akin doon, nagtrabaho ako ng 3 months, 4 months doon. Kaso nga lang, parang hindi ako binibigyan ng maayos na sahod. Kaya nakita ko yung big freight ngayon na maraming Pilipino
So nagtrabaho ka rin sa Big Freight sa Nag- Manitoba? O, nag-apply ako sa Big Freight. Iniwan ko yung committed. Lumipat ako sa committed. Tapos doon ko tinapos yung pandemic. So nakailang buwan ka sa sa Big Freight? 8 buwan din ako sa Big Freight. So hindi mo nagustuhan? Lumipat din ako kasi yun, parang maraming short na biyahe. Tapos bumalik ako sa laging. Pagkatapos ng Big Freight, bumalik ka ulit sa laging? Bumalik ako sa laging kasi nga seasonal nga yung laging. Kaya kapag summer, malakas yung laging. Yeah. Tapos nung nag-shutdown na naman yung laging, lumipat ako ng Ontario, nag-refer ako, nag-apply ko sa refer, yung ERB. ERB? Oo. Nag-kuhan din ako doon almost 2 years. So I think yun yung time na nagkausap tayo sa conference call Oo, sa ERB. ni Denfred. So na-meet ko na siya, nakausap ko na siya pero never ko pa siyang na-meet in person. Dito na lang sa trabahong ito. So paano ka bumalik ka sa Westcan? Pagkatapos Ano to, seasonal o full-time? pagkatapos nung sa ERB, umuwi ako sa Pilipinas. Kaso nga lang, ang ERB malaking kumpanya. Umuwi ko ng Pilipinas pagkatapos ko magtrabaho ng 2 years sa ERB. Nag-stay ako ng 3 months sa Pilipinas. Pagbalik ko, hindi na yung usapan lang namin dapat 1 month lang. Kaso nga lang 3 months nag-extend ako ng bakasyon sa Pinas. Sabi nila na mag-reapply ako ulit. Balik ako ng mag-road test. Balik yung So from the start? Oo, from the start. Like, kaya sabi ko, bakit gaganunin niyo ako na empleyado niyo na ako dati? Kaya parang parang may medyo, parang sabi ko, wala na yan. Meron din Pilipino na nagtatrabaho din doon. Pumasok ko sa kumpanya niya. Ikaso nga lang, hindi rin maganda yung bigayan. Ngayon, nag-hire yung Westcan. Westcan, empleyado na ako nila dati ngayon, nag-hire sila ng seasonal. Kaya nag-apply ulit ako sa seasonal, tinanggap nila ako. Ni-road test ka pa? Ni-road test ulit nila ako, ni-road test nila ako noon, nakapasa naman lahat. Tapos yung contract ko lang noon, seasonal. Pagkatapos ng ammonia, sinabi ko sa terminal, sa manager ko na gusto kong mag-permanent, kaya ngayon, full-time, kaya ngayon, nasa Ice Road ako ngayon. So, nag-in-up siya ngayon sa Ice Road. Dito kami nagkita before nagkakasalubong lang kami sa Portage. Kumakaway. Sabi ko, sino to? Tapos nagraradyo siya. Marco! Siyempre, hindi ko naman kilala, no? Oo. Sino ba to? So, nagraradyo lang ako. Take care, ganyan. So, hanggang sa nagkasalubong kami, I think nakita nyo yung storm na dito din sa area na to na sinalubong niya ako. Oo. So, yun na yung time na GC pala to. So, convoy, then hanggang ngayon, pangalawang convoy na natin, pangatlo. Unang convoy na to, yung nabalaho si Melvin eh. Oo. So, Then, pang-apat na convoy na natin pang-apat so namin far. convoy. So, ngayon ko lang siya nakausap talaga ng ganito. Makikita ninyo yung kanyang experience from zero experience sa tracking, nagsimula sa pagiging, tawag doon? Butcher. Hindi, doon sa Pilipinas. Nasa ko na ako sa Appliance Plaza. Appliance Plaza, nag-butcher, okay? Pumasok sa Canada as butcher, ngayon tracking. Ilang years ka na nag-tracking ba? Lahat-lahat ba? Simula 2015. 15? So, ano na? 9 years? Siguro 9 years na. 9 years siya. 9 years na siya nagta-tracking. See, di ba? Walang experience sa tracking. Pero ginawa niyang stepping stone yung butcher para makarating dito. And then, ayaw na niya sa butcher, nag-ship siya sa tracking. Ngayon, nag-in-up siya dito sa Ice Road. So, kasama namin sa Ice Road. Anong first impression ba sa Ice Road ba? Okay lang naman. Kasi meron ka ng experience sa laging, di ba? Sa laging. Halos ganoon din lang. Almost the same lang? Tatawid din kayo ng lake? Tatawid. Merong mga pagkakataon na tumatawid sa lake, pero kaso nga lang, ang pagkaibahan lang, 2 days kang parang nasa in nowhere sa yung pinagkaiba ng Ice Road. Parang 2 days kang mawawala sa civilization. Kasi nandun ka sa bundok. Kasi dito sa Ice Road. Sa laging naman, nasa kwan ka lang within may mga signal pa. May mga signal lang, pero parang kwan lang ba, parang 2 hours lang yung layo mo pero sa yung kalsada, di ba? Parang challenging din yung kalsada. Parang yung mga nasa Portages. Yung mga hills na sinasabi nila, akala ko nakakatakot na hills. Yeah. Sabi ko, hindi ito yung mga hills na inaano namin sa laging. Hindi ito kasi yung mga hills doon talagang Kaso nga lang,
nasa laging naman, hindi ka rin kakabahan kasi kapag alam nila na may hills, may nakaabang naman na mga greeder. Tutulong sa'yo. Greeder. Kung sakaling hindi ka makaahon, andun yung mga greeder, ano pa yung tawag doon sa isang kuan, yung parang mag-ano ng kuan. Bulldozer? Hindi, yung parang kuan ba, yung parang Pison? anong kuan Hindi mo makatag yung pison. Okay. So, di ba guys, isa siyang example sa mga Pilipino na nangangarap makapunta ng Canada, ngayon nasa trucking business. Bay, I know, meron ka ng mga naipundar sa Pilipinas. Ano yung mga naipundar mo sa Pilipinas? Nakatulong ako sa parents ko, nagkaroon ako ng bahay, nakabili ako ng kuan, ng sasakyan, ng motor. Well, mga wheels ba? Mga Nagawil Raptor? May Raptor ka doon? wala naman, hindi naman. Basta sasakyan lang, nakakuan din ako ng sasakyan kahit papano. Naiba din yung buhay ko. So, yung kinikita niya guys, ini-invest niya sa Pilipinas. Which is malaki dahil dollar to peso. Oo. Ano din, may iba-ibang idea, ibang style ni ano. At saka, Pero ba, tanong ko ba, single ka ba o married? never been touched? never been touched, never been kissed. Never been touched? Never been touched, never been kissed. Virgin ba ka ba? Virgin pa ko. Patingin sa mukha. Bago ko ito tatapusin ng ating vlog, I know itong ating mga kababayan magtatanong to, anong agency. So ano yung magandang mensahe mo sa kanila para ma-motivate sila, ma-inspire sila sa kagaya ng ginagawa mo dahil ikaw wala ka namang experience, no? Tapos bigla nakarating ka sa Canada, nag-aral ka ng butchering, ngayon nasa trucking industry ka na. Ano yung pwede mong i-share sa kanila? Yung thoughts mo. Yung sa akin lang talaga, talagang magkaroon ka lang ng talagang 100% determination nung nag-aaral ako ng butcher. Yung mga kaklase ko dati, sinabi lang nila, nag-rely lang sila ng yung agency tutulong sa kanila, nag-submit lang sila ng mga application sa Manila. Pero kung meron ka talagang kung determinado ka talaga, lahat naman magagawa mo. Maraming mga ways na pumapanig sa iyo yung mga pagkakataon para panahon kung talagang determinado ka. Yeah. Kung yung sinasabi, yung sinasabi na pag yung pangarap, hindi yan isang click lang na nandun ka na agad sa Canada. Parang si Juan Tamadbay, lagi ko ito i-explain na nandiyan ang Apple, pwede nang abutin eh. Inihintay pa niya mahulog. Kasi dati, nung nag-submit ako ng mga application ko dati, lahat ng mga hiring job na butcher sa Manila dati in-applyan ko, pinasahan ko. Yung mga kasama ko dati, nagpasa lang ng mga resume nila sa agency, tapos umuwi ng Cagayan de Oro. Ako, naghintay talaga ako doon sa Manila kasi nag-ano ako ng mga interview, nag-apply ako doon sa Taguig, tapos yung tinitirhan ko sa Mandaluyong. So, hinihintay mo muna, pagpasa mo, hinihintay mo muna na ma-interview ka. Hinintay ko lahat. Hindi yung pagpasa mo, sibat kagad. Hindi yung gano'n. Kaya naghintay ako doon. Lahat ng mga nag-apply doon na kasama ko, hiningan ko ng number. Yung parang tulong-tulong na rin ba? Na lahat ito may mga interview. Kaya yung mga time na yun, kung pag may interview, bumabalik ako sa mga agency, nakikiano ko doon na, kung andyan ba yung pangalan ko, talagang pinapakita ko na Interesado ka. Interesado ako, ganon. Tapos habang nag-a-apply ako noon, nagtrabaho ko sa Manila noon, nilalakad ko yung Mandaluyong papuntang mula Buni hanggang Guadalupe para lang makatipid. Kasi alam ko kung sakaling Sige ba, ikat na ito na. Sige. Kasi nawala na rin ko. Itong pag-a-apply ni mo. Kasi nung nag-a-apply ako noon, nagtatrabaho ako sa Taguig, mula Buni sa Mandaluyong papuntang Guadalupe, nilalakad ko yun kasi nga nagtitipid ako, aplikante pa lang naman ako noon. Kaya inisip ko talaga sa sarili ko na wala ako kapag hindi ako makaano sa Canada, wala akong papatunguhan. Yun din yung nakita ko sa sarili ko na yung iba na kapag merong option, talagang give up agad. Inano ko sa sarili ko, sinabi ko sa sarili ko na kung hindi ako makapunta sa Canada, wala ako. Kaya yun yung naging yung determinasyon ko na talaga pinilit ko talaga na magstay doon. So nakalak na talaga yung isip mo ba na Canada?
papasukin mo talagang Canada. Yung dalawa lang yung kwan ko noon, Canada at saka Australia. Sabi ko, kung hindi ako makalipad ng Canada or Australia, wala yung buhay ko. So yun guys, sasabi ko na pag nangarap ka, libre naman mangarap eh. Pwede kang mangarap na napakataas, pero kailangan yung pangarap mo, gawin mo yung pangarap mo, kasi kung nangangarap ka lang at wala kang ginagawa, hanggang pangarap lang talaga yan. Totoo yan. Walang mangyayari sa'yo. Hanggang pangarap, nakaupo ka, gusto kong pumunta ng Canada, pero wala kang ginagawa. Hindi ka nag-aasikaso, hindi ka nagtatanong, hindi ka tumatawag, hindi ka pumunta sa agency. So yung pangarap mo, hanggang pangarap lang talaga. Walang mangyayari dyan. Kagaya ng sinabi niya, pumunta ng Manila, from Cagayan de Oro, pumunta ng Manila, then nag-apply doon, naglakad, nagtiyaga, hanggang sa may interview siya. Hanggang ngayon, ito na. Citizen ka na, di ba? Citizen ako ngayon so far. Citizen na siya ng Canada. Galing sa Cagayan de Oro. Kailangan niyo yan. Ano siya? Single pa, ha? Single pa. Sa mga- Katong nakagusto niya sa kuha, misis na ko ninyo palit, please. Single to. 100% single to. Sa mga viewers, baka may mga dalaga kayong mga anak dyan. Single to. Oo. Ang pangutangan sa mga pag-reach out. Telephone number. Just reach out, Melvin, please. Comment lang kayo kung gusto nyong i-reach out si GC. Oo. Hindi nga, totoo. Seryoso, single tong batang to. Tapos tagakagay, may mga naipundar na. Marami na rin pera to dahil... Ay, hindi naman. Pero nabago lang. Dito sa Canada, galing ako sa mahirap. Pero honestly, nabago din yung buhay ko kahit papano. Di ba, sabi ko nga, mahirap yung maging mahirap, di ba? Mahirap yung maging mahirap, pero kung makapag-asawa ka ng biyanan na mahirap, kasalanan mo na yun. Pag-asawa ka ng... Hindi mo kasalanan na pinanganak kang mahirap, pero pag makapag-asawa ka ng biyanan na mahirap, kasalanan mo na yun. Yun lang. Pag mga pag-asawa ka ng biyenan na mahirap. Mga pag-asawa ka, pero yung biyenan niya, mas tigri pa. Si Kwate. Patay na. So guys, yun lang. Kinausap ko lang talaga si GC ngayon dito sa Lockhart dahil bukas ng umaga hindi pa sure kung anong update sa weather dyan sa highway naming tatahakin hanggang makarating kami. Dahil convoy pa rin kami ng tatlo ni Melvin. So last word, bye? Last word ko lang, ang mga pagkakataon sa buhay ng tao, siguro sa akin, ang ano man yung tawag niyo yan, Panginoon o tadhana, binibigyan tayo ng ilang libong pagkakataon para maging successful. Nasa sa atin na yan. Once it given to you, grab it before it loses. Naniniwala ka ba sa yung sa Bisaya na sabihan na gingon sa Ginoo, lihok tao kay tabangan ta ka? Lihok tao, kitabangan ta ka. Yeah, yun nga sasabihin. It's Rab. Hey, Rab. Lihok tao Lihok kay tao, tabangan tabangan taka. So ayaw mo pagulat nga mahulog ang mansanas. Yeah. Do something and then Yeah. malay nyo, kayo ay makakarating ng Canada, yung pamilya nyo makakarating ng Canada, kagaya ni GC. So guys, tatapusin ko ng video. Daghang salamat. Huwag nyong kalimutan mag-like and share. Sana na-inspired kayo sa kanyang kwento. And then comments dito sa video. Daghang salamat. Keep safe, keep warm. We will keep on tracking. Salamat, Pinoy Trackers.